Sarah, paano ba nagsimula ang flood control scam sa Pilipinas? Ah, Big paano nagsimula ang flood control scam sa Pilipinas? Sige, simulan natin mula sa dulo. Nagsimula to noong 2018 pa, sa panahon ni Duterte, nang may mga huling-huling budget insertions ang Kongreso sa national budget para sa flood projects. Yung pera na dapat sa DPWH, biglang nagkaroon ng libo-libong kontrata sa district nila, pero walang aktual na gawain, ghost projects lang. Yung mga kontratista, tulad ng Alpha and Omega, paulit-ulit na nanalo kahit undercapitalized. At yun pala, kickback ng 30% o higit pa sa opisyal mula kay Romualdez hanggang iba pang lawmakers. Hanggang ngayon, lumabas sa Senate hearings na ito yung ugat ng corruption machine na yan na lumaki-laki sa Marcos Jr. era. Grabe, di ba? Sobra. Oo nga'y, sobrang labis parang telenovela na lang. Pero totoo lahat. Sana lang magsawa na sila. Huwag na tayo mahirapan sa baha. Sana hindi pa tayo nagbabaha dito sa Antong ngayon ha. Gaano ba karami yung ninakaw nilang pera? Ayon sa Senate at DPWH reports, halos 1 trillion pesos ang budget para sa flood control mula 23 hanggang 25 nung nakalabas. Nasa 421 billion pesos na yon ang nawala sa ghost projects at kickbacks. Ibig sabihin, araw-araw, 1 billion pa lang naman. Pero sa kabuuan, parang kinurakot nila ang